Kung ikaw ay nakipag-isa na sa Panginoong Yesus, ikaw ay iba na. Last week, pinag-usapan natin na ikaw ay made new. Ikaw ay pinili, nilinis, inampon bilang anak ng Diyos, binigyan ng Holy Spirit na nananahan na sa iyo, at dahil doon ay huhubarin mo na ang lumang paraan ng pamumuhay, ire-renew mo ang iyong isip at isusuot mo na o ia-apply mo ang mga character ng Panginoong Yesus sa iyong buhay. At ngayon naman, hindi ka lang ginawang bago ng Diyos, kundi ikaw ay hiniwalay pa niya mula sa nakakarami. Ikaw ay ibinukod ng Diyos para ang iyong buhay ay magbigay ng glory sa Kanya. So ang tanong, matapos ako gawing bago, inihiwalay ng Diyos mula sa kadiliman papuntang liwanag, ay paano naman ako mamumuhay ngayon? Una, offer your whole life to God. Pangalawa, refuse the pattern of the world. At pangatlo, use your grace-given role humbly. So pag-usapan natin yung una, offer your whole life to God. Ialay natin ang ating buong sarili sa Diyos. Sabi sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Nasabi sa talata ay alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ang ibig sabihin, kung kinahabagan ka ng Diyos, ikaw ay makasalanan pero pinatawad, ikaw ay naliligaw at malayo sa Kanya kasi hindi mo siya hinahanap sa iyong buhay, ay inabot ka pa din niya. Nahabag siya sa iyo. Inako niya ang lahat mong kasalanan at binayaran niya ito sa krus upang ikaw ay hindi magdusa sa dagat-dagatang apoy. Kung ikaw ay walang direksyon sa buhay, pero binigyan ka niya ng bagong direksyon, nahabag siya sa iyo, may purpose at satisfying na buhay ang hinanda niya sa iyo na ipinalit niya doon sa kawalan ng direksyon dati. At ngayon naman, dahil sa habag ng Diyos sa iyo, ay ano daw yung gagawin mo? Ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ang tanong, paano natin iaalay ang sarili bilang buhay na handog? Ang ibig sabihin ba nito, kailangan ko nang iwan ang trabaho ko? Bawal na ba ako mag-enjoy kasama ang pamilya ko? Ibig sabihin ba nito, kailangan ko ibigay ang lahat ng kinikita ko at maging full-time na lang ako sa bundok? Ibigan, pakinggan mo ito. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng Diyos. Ang ibig sabihin na offer your whole life to God ay ang paggawa ng isang kumpleto, voluntaryo, at buhay na pagtatalaga ng iyong buong pagkatao sa Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ay iaalay mo na ang iyong isip, ang iyong will, at ang iyong mga kagustuhan. Iaalay mo na ang iyong mga pangarap, ang iyong oras, at ang iyong mga relasyon sa Diyos bilang isang pasasalamat sa Kanyang pagkahabag sa iyo. At kapag ginagawa mo ito, ay ano sabi sa talata? Ito ay pagsamba sa Kanya. Yun ba ibig sabihin? Hindi. Ang sabi ay karapat-dapat na pagsamba. Hindi lang basta pagsamba. Ibig sabihin, may pagsamba pala na hindi karapat-dapat. Yun yung sabi sa talata. May pagsamba na walang pag-aalay ng sarili. Ito yung tipong pagsamba na hanggang Sunday lang. Kakanta tayo ng worship songs, nakataas yung kamay, sasabihin natin, Lord, I give you my heart. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, tayo ulit ang boss ng buhay natin. Gusto nating kontrolin ang lahat. Sa opisina, nakikisali ka sa mga gawain na hindi naman kalooban ng Diyos. Gaya ng chismis, siraan, pakakampi-kampi para lang makakuha ng favor ng boss o ng mga kaibigan. Sa eskwelahan, maaaring nandadaya tayo sa exam o sa mga projects para lang pumasa. O kaya naman sa loob ng bahay, mainitin ang ulo natin, sinisigawan natin yung ating asawa o mga magulang at nawawalan tayo ng pasensya sa mga anak natin. Kaibigan, kapag hindi natin isinusuko ang araw-araw nating buhay sa pamamahala ng Diyos, that is an unworthy worship. Parang binibigyan lang natin ng tip ang Diyos mula sa sobrang oras at pera natin. Ako, may sobra akong konting minuto rito, bigay ko nga sa Diyos. May sobra akong konting barya rito, bigay ko nga sa Diyos. Para tayo nagtitip sa Kanya. Hindi ganyan yon. Kaibigan, ang sinasabi ng Diyos sa iyo ay ibigay mo yung buong buhay mo sa Kanya. Ang ibig sabihin, hindi ka magre-resign sa trabaho, pero sisiguraduhin mo na ang lahat ng ginagawa mo ay kalooban niya. At
pagsunod sa Kanya at paghahanap sa Kanya na magawa mo yung lahat ng kalooban niya at purpose niya para sa buhay mo. Na ang nasa isip mo ay, Lord, gusto kitang papurihan sa pamilya ko, sa trabaho ko, sa ministry ko. Ikaw ang sentro ng buhay ko. Yun yung pagbibigay mo ng buong buhay mo sa Diyos. Kaya nga, ang sabi sa talata, yun ang karapat-dapat na pagsamba o true and proper worship. Ito ay nangyayari mismo sa mga ordinaryong gawain mo araw-araw. Kapag sinuko mo ito sa Kanya, kapag sinabi mong, Lord, gagawin ko yung best ko para dito sa trabaho ko na ito, kahit walang nakakita, yun ay proper worship. Kapag pumapasok ka sa trabaho at ginagawa mo ang mga task mo na may excellence at katapatan, kahit na yung supervisor mo galit na galit sa'yo o ang pakita sa'yo ay hindi maganda, gagawin mo pa rin yung pinaka-best. Nako, yun ang karapat-dapat na pagsamba. Bilang isang estudyante, kapag nag-aaral ka ng mabuti at pinipili mo maging tapat sa mga requirements mo, kahit ang daming nagka-copy-paste, karapat-dapat na pagsamba yan. Kapag pinipili mo maging pasensyoso sa mga toxic na tao sa paligid mo, o kapag pinipili mong mahalin at kausapin ng maayos ang pamilya mo, kahit na pagod ka na buong maghapon galing sa biyahe at sa trabaho, that is a living sacrifice. So, ang ibig sabihin, yung buong pagkatao mo, ang bawat desisyon mo at mga ordinaryong sandali ng buhay mo sa opisina, sa school o sa bahay, yan ang nagiging mismong altar ng worship. Kaibigan, saang bahagi ng pang-araw-araw mong buhay? Sa career mo ba? Sa pag-aaral, sa pamilya, o sa mga personal na pangarap, o sa ministry mo, nararamdaman na hindi ka nag-aalay at ikaw pa rin ang nagmamatigas na masunod. Alam mo, sa Old Testament ay kapag nag-alay ang mga tao ng hayop sa templo, naku, pinapatay nila to. Pero sa New Testament, ibang klase ang hinihingi ng Diyos. Hindi niya kailangan ng patay na sakripisyo. Ang gusto niya ay isang buhay na sakripisyo. Gusto niya yung mismong buhay mo habang ikaw ay humihinga. Nagtatrabaho, nakikipag-ugnayan sa ibang tao. Bakit? Kasi baligtad, hindi tayo buhay tapos pinatay para ialay sa Diyos. Kundi tayo ay patay na spiritually dahil sa mga kasalanan natin. Pero dahil sa dugo ng Panginoong Hesus ay binuhay tayong muli. At dahil dito, ay yung buhay na yon, yun ang iaalay mo na sa Diyos. Sabi ni Charles Spurgeon, consecration is not the giving of ourselves to God. It is the acknowledgement that God has taken us and that we have surrendered ourselves to Him. Ang ibig sabihin, ay ang pag-aalay ay hindi basta pagbibigay ng sarili natin sa Diyos na parang nagdo-donate tayo. No, hindi ito yung tipong may sarili tayong buhay tapos binibigay natin sa Diyos na parang sinasabi natin, nako, spare ko tong buhay na ito eh. No, pero sige, bigay ko na lang sa Diyos. Hindi ganon. Dahil hindi mo naman pag-aari yung buhay mo. Binili ka na ng Diyos. Kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, pinatawad yung kasalanan mo, nilinis ka, tinubos kang muli. Ang tamang mindset ng pag-aalay ng sarili sa Diyos ay kikilalanin mo na pag-aari ka na ng Diyos dahil patay ka sa kasalanan kaya tinubos ka niya upang mabuhay ka muli. At dahil dito, hindi mo isipin na ikaw pa din ang may-ari ng sarili mo. Kundi iisipin mo na dapat ko lang ibigay ang sarili ko dahil hindi ko na ito pag-aari. Pag-aari na ito ng Diyos. So, ang pag-aari sa sarili ay ang pagsuko ng lahat sa Kanya dahil pag-aari na niya tayo at pagtitiwala sa Kanyang magandang plano para sa atin. Kaya nga sabi ni Warren Wiersbe, the Christian life is not based on ignorance but knowledge. And the better we understand Bible doctrine, the easier it is to obey Bible duties. It does make a difference what you believe because what you believe determines how you behave. Wow, ang isang tao na patuloy na nakikilala ang Diyos at nauunawaan niya ang lawak ng pagmamahal ng Diyos sa kanya ay may kaibahan sa kanyang buhay. Siya ay masayang susunod sa Diyos. Ang ibig sabihin ng isang living sacrifice ay pag-abot sa Diyos ng isang blankong paper na may pirma mo na sa ilalim. At sinasabi mo, Lord, ikaw na ang bahalang magsulat sa papel na yan. Kung anong gusto mong mangyari sa negosyo ko, sa pag-aaral ng mga anak ko, sa ministry ko, ikaw ang masusunod. Na-sign ko na po yan, Lord. Ikaw ang maglagay ng lahat ng gusto mong gawin ko at susunod ako.
Nakakalungkot, marami sa atin ay hindi blank paper na pirmado ang inaabot sa Diyos. Ang inaalay niya ay kontrata na puno ng kondisyon. Siya ang nagsusulat. Ito yung mga gagawin ko, ito yung mga gusto ko, ito yung mga plano ko. Lord, pirmahan mo. Lord, susunod ako sa iyo, basta gawin mo akong mayaman. Lord, maglilingkod ako, basta komportable. Kaya lang kaibigan, ang hinihingi ng Diyos sa iyo ay blankong paper. Noong taong 2014, pumutok ang nakakamatay na Ebola virus sa bansang Africa. At si Dr. Kent Brantley ay isang Christian medical missionary doon. Nung nagsimulang mamatay ang mga tao, pwede sana siyang umuwi sa Amerika kasama ang pamilya niya para maging ligtas. May karapatan siyang protektahan ng sarili niya. Pero dahil alam niyang ang buhay niya ay inalay na niya sa Diyos, pinili niyang maiwan at gamutin ang mga pasyenteng may Ebola. At sa paggawa niya nito, nahawa siya ng virus at muntik na siyang mamatay. Nang tanungin siya kung bakit itinaya niya ang buhay niya, ang sagot niya, simple lang, ang buhay niya ay hindi na sa kanya. Kaibigan, yan ang totoong living sacrifice. Naalala ko sa aking conversation time with God, binasa ko yung Numbers 11:5, kung saan sinabi ng mga Israelites, "We remember the fish we ate in Egypt at no cost. Also, the cucumbers, melons, leeks, onions, and garlic." Na-realize ko na ang mga Israelita pa lang ito ay may selective memory. Pinipili lang nilang alalahanin yung masasarap na pagkain sa Ehipto. Inaalala nila yung mga comforts, pero kinalimutan nila kung gaano sila pinahirapan bilang mga alipin. At kinonbik ako ng Lord. Sabi ko, Lord, isa itong reminder na hindi ako dapat lumingon sa mga past comforts ko. Ako din minsan may tendency din akong lumingon sa mga comforts ko dati. Namimiss ko yung panahon na once a week lang ako pupunta sa church. Every Sunday lang. Tapos the rest of the week, bahala na ako sa buhay ko. Basta nakapag-worship na ako ng Sunday, okay na. Dati, hindi ko kailangan mag-aral at magbasa ng Bible araw-araw. Hindi ko kailangan umattend sa upline mission group. Hindi ko din kailangan manguna sa 2 mission groups. Wala akong dinidisciple dati. Wala akong pressure na gumawa ng message every week at mag-record ng vlogs para sa ministry. Hindi ko kailangan mag-develop ng web app tulad ng Go Mission na ginagawa natin ngayon. Hindi ko kailangan tawagan ang mga M group members para kumustahin sila at magkaroon ako ng accountability. At lalong hindi ko kailangang pagsabayin ang lahat ng ito sa pag-aasikaso ng aming business at pagmamanage ng aking pamilya. Pero malinaw yung sinasabi sa akin ng Diyos. At ito rin ang mensahe niya sa iyo, kaibigan, na huwag kang lilingon sa past comforts mo. Ialay mo na ang iyong sarili. Bakit? Dahil kinahabagan ka ng Diyos. Tulad na sinabi ni A.W. Tozer, the purpose of God was not to make us happy nor to make us rich. The purpose of God was to make us holy. Kaya by God's grace at kung loloobin niya, tatakbuhin ko ang karera na nakafocus sa finish line ng disciple-making ministry na ipinagkatiwala niya sa atin. Dahil balang araw, gusto ko marinig mula sa Kanya, "Well done, good and faithful servant." Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Gusto niya maranasan mo ang makabuluhan at masaganang buhay na siya mismo ang nagplano para sa iyo. Stand firm in His love. Ialay mo ang buong buhay mo dahil siya ay nahabag sa iyo. Siya ay tapat at mabuti.